Ready? Our beloved Professor Jason, and his co-prof, I think Professor PG, my co-student in BVCA, and especially our Lord Jesus Christ. Good afternoon to every one of us. Magbibigay ako sa inyo mga kapatid na isang verse na siyang foundation mga kapatid sa ating topic na ibibigay ko sa inyo ngayon. In Colossians chapter 3 verse 17, whatsoever we do in the words or deeds, just do it in the name of the Lord Jesus Christ. Ang topic na ibibigay ko po ngayon mga kapatid is steps of salvation. Because I believe mga kapatid, many Christians di nila alam kung ano yung steps of salvation. But they believe about salvation. Kung ating titingnan mga kapatid, parang unfair. Pero siguro yun, malamang yung ang progressive revelation ng Lord sa kanila para sila step by step na makaangat sa kaligtasan. First, nagbibigay ko po sa inyo, first steps of salvation is accept the word of Jesus Christ and accept Christ and accept that we are a sinner. I believe that mga kapatid na tayong lahat ay accept natin na tayo yung kasalanan. Mababasa po natin sa Bible, talaga makikita po natin sa Romans chapter 3 verse 23. Marami po mga kapatid na mga tao na accept nila yung word and accept nila si Jesus Christ, but they did not accept that they are sinner. Mga ano yan mga kapatid, sila lang yung mga tuwid ng mga tao. Yun po mga kapatid, yun po ang first steps. And the second, believe that there is one God. And I believe that lahat po tayo dito naniniwala na may isang Diyos. And even the neighbors mga kapatid, naniniwala sila na may isang Diyos. Makikita po natin yan sa James chapter 2 verse 19. Maliwanag po yung mga kapatid na tayo po yung mapalad na naniniwala sa may isang Diyos. And the third, repent from your sin. Nakasalalay na po sa ating mga kapatid ang kasalanan. Mula pa man noon. But we're thankful kaya sa ginawa ng ating Panginoon. Tayo po'y tinubos niya mga kapatid. And the fourth, be baptized in water in Jesus' name. Matagal po ako nanalangin mga kapatid sa topic na to. Lord, hindi ko po alam kung ano po yung gagamitin ko sa public speaking ko namin. So, ito po yung mga kapatid. And then, in Acts chapter 2, verse 38 mga kapatid, remember, just be baptized mga kapatid in the name of Jesus. That's biblical mga kapatid. For the remissions of our sins. Tandaan po natin, pag hindi po tayo na-baptize sa pangalan ni Jesus, hindi po napapatawad ang ating kasalanan. Tandaan po natin yun mga kapatid. That's biblical mga kapatid. And the fifth, receive the Holy Spirit. In Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after the Holy Ghost came upon you. Wala po tayo, hindi po tayo pwede magkakaroon ng kapangyarihan mga kapatid pag wala yung banal na Espiritu sa atin po. Marami po mga kapatid na nagpapanggap
na sila ay makapangyarihan. At pero di po natin alam kung saan galing ang kapangyarihan nila. Pero mas mapalad po tayo mga anak ng Diyos na tayo po ay mga anak na tinawag ng Panginoon. And the sixth, live in holy life. This is a progressive mga kapatid. Tuloy-tuloy yan. Habang po tayo nabubuhay sa mundo, kailangan po natin mamumuhay ng banal. Paano? Kung tayo po'y palaging nakaibig sa presensya ng Panginoon. May mga tao kasi na gusto nilang mamuhay ng gano'n, na mamuhay ng may kabanalan. Pero di nila ina-apply sa kanilang sarili. Hanggang sa salita lang sila, salita. Pero kung tayo mga kapatid, ay nangingin palagi sa presensya ng Panginoon, ay ating pong makikita ating sarili na patuloy po tayo lumalaban sa kabanalan ng Diyos. And that mga kapatid, I'm so very glad na sa pagkakataon ito, na binigyan tayo ng pagkakataon upang po tayo ay magbigay ng ganitong mga salitahin mga kapatid. Tandaan po natin, pag tayo na po'y bagong anak ng Diyos, if any man in Jesus Christ, there are a new creation. God bless.